pag-uusapan ngayong araw. Ako si Teacher Rika. Ako si Teacher Sandra. Ako si Teacher Shakira. Ako si Teacher Eva. At ako naman si Teacher Pradel. At kami ang inyong maging guro sa aralin na ito. Ngayon ay simulan natin ang ating araw sa isang panalangin. Kumusta kayo mga bata? Sana naman ay nasa mabuting kalagayan kayo. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay ito ang ilang mga paalala at patakaran na dapat niyong isaalang-alang sa klase na ito. Una, maging maayos sa pakikinig at pananalita. Pangalawa, sumunod ng maayos sa utos ng guro. Pangatlo, igalang ang kapwa estudyante at guro. Pang-apat, panatilihin ang kalinisan at ayos ng silid-aralan. At panglima ay panatilihin ang katahimikan at disiplina sa klase na ito. Maayos ba mga bata? Sana ay patuloy niyo itong masunod sa ating pagpapatuloy. Ito ang ating mga layunin sa aralin na ito. Una, matukoy ang mga naging pangulo ng bansa batay sa programang inilahan. Pangalawa, may pamalas ang mga programa at patakaran ng pamahalaan sa pagtugon sa hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino mula 1986 sa pagtugon sa suliranin sa komunidad. Pangatlo, maipagmalaki ang mga mabuting tugon ng mga dating Pangulo sa hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino. At panghuli, maipakita ang pagiging makabansa ng mga Pangulo sa paglutas o pagtugon sa hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino. Ngayon mga bata, alam ko na kayo ay sabik na sabik ng matuto. Pero bago ang lahat ng iyan, ay sino dito ang mahilig manghula? Ngayon ay susubukan natin ang inyong kakayahan sa panghuhula. Kumuha ng isang buong papel at panulat at gawin ang gawain na ito. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin ang kahulugan ng bawat abbreviasyon na ipipresenta. Handa na ba kayo? Expanded program on immunization. Comprehensive Agrarian Reform Program. Non-governmental organization. Enhanced retail access for the poor. Moral Recovery Program. Hulaan niyo ba lahat mga bata? Napakagaling! Ngayon ay isintabi niyo muna ang mga iyan dahil meron kayong gagawin na bagong gawain. Sa gawain na ito, ang inyong gagawin ay sa isang buong papel ay tukuyin kung anong programa ang tinutukoy sa bawat pangusap. Piliin niyo lamang ang sagot sa kahon. Expanded value-added tax. Employment permit system.
Expanded program on immunization. Enhanced retail access for the poor. Moral recovery program. Comprehensive agrarian reform program. Poverty eradication program. PhilHealth. Alaga Kapara sa Mayos na Bahay. Tantuid Pamilyang Filipino Program for Peace. Ngayon mga bata, tama ba ang inyong mga naging sagot? Pamilyar ba kayo sa mga programang ito? Meron ba kayong naalala ang mga hamon ng ating bansa sa pamamahala ni President Corazon Aquino hanggang kay President Duterte? Naging matagumpay ba ang mga programang ito sa pagtugon ng mga hamong nabanggit? Ngayon mga bata, meron ba kayong ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga programa at patakaran ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino mula sa taong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating diskusyon. Handa na ba kayo mga bata? Pag-uusapan natin ang mga naging programa at patakaran ng ating mga naging Pangulo noong 1986 hanggang sa ngayon. Upang matugunan ang kasarinlan at demokrasya ng ating bansa, pag-uusapan natin ang 6 na mga naging Pangulo, sina Corazon C. Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Simeon Aquino III, at si Pangulong Rodrigo Duterte. Una nating pag-uusapan ay sino ito mga bata? Magaling! Siya si Corazon C. Aquino na namumuno noong Pebrero 1986 hanggang Hunyo 1992. Alam niyo ba mga bata na si Corazon C. Aquino ay siyang kauna-unang babae na naging pangulo ng ating bansa? Siya ay kilala sa pagtayo laban sa dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. At sa kanyang pamumuno, nagkakaroon ng malaking pagbabago ang pamahalaan at ang lipunan. At aalamin natin kung ano nga ba ang mga natatanging programa na pangkaunlaran na pinamunuan ni Corazon C. Aquino. Una ay ang Presidential Commission on Good Government or ang PCGG. Ano nga ba ito? Ito ay isang naging ahensya ng gobyerno na nilikha upang habulin at kunin ang pera na ninakaw ng dating Pangulo at ang mga kasabwat na dati nitong mga kasamahan. Matatanong niyo mga bata na meron bang nakawan na nagaganap noong mga panahon na iyon? Oo, mayroong naganap na korupsyon o pagnanakaw noong mga panahon na iyon na naging dahilan sa ating kahirapan ng ating bansa. Ang pangalawa naman na naging programa at patakaran ng Pangulong si Corazon C. Aquino ay ang Comprehensive Agrarian Reform Program or mas tinatawag na CARP. Ano nga ba ito? Layunin nito na hatiin ang mga lupa ng mayayaman para ibahagi ito sa ating mga magsasaka para sa kanilang mga pangkabuhayan at para sa ikauunlad ng ating agrikultura. Dahil alam niyo ba mga bata,
na noong mga panahon na iyon ay kawawa ang mga magsasaka dahil wala silang kanilang sariling lupa at dahil sa programang ito ay nagiging matiwasay at umuusbong na ang pangkabuhayan ng ating magsasaka at umuunlad na rin ang agrikultura. Dumako naman tayo sa pangatlong naging programa ng ating Pangulo na si Corazon C. Aquino ay ang non-government organization o ang NGO. Ito ay ang mga grupo na hindi gobyerno na nagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga taong nangangailangan o mahihirap. Dumako naman tayo sa panghuling naging programa ng ating Pangulo na si Corazon C. Aquino. Ito ay ang Free Public Secondary Act of 1988. Ano nga ba ito? Ito ay isang batas na nagbibigay ng libreng sekundaryong edukasyon para sa lahat ng mga kabataan upang sila ay magkaroon ng oportunidad na makapag-aral. Alam niyo ba mga bata, na napakamapalad natin ngayon dahil meron tayong libreng sekundaryong edukasyon para sa inyo. Dahil noong unang mga panahon, maraming mga bata na nakapagtapos ng elementarya pero hindi makapag-aral ng sekundaryong edukasyon dahil ang kanilang mga magulang ay kulang ang pangtustos sa kanilang pag-aaral. Kaya dapat mag-aral tayo mabuti mga bata dahil ang edukasyon ay napaka-importante sa lahat. Dahil kapag meron kang mataas na edukasyon, ay magkakaroon ka ng trabaho. At kapag nagkakaroon ka ng trabaho, ay syempre makakatulong tayo sa ating pamilya. Nauunawaan mga bata. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang Pangulo. Sino ito mga bata? Tumpak! Siya si Pangulong Fidel V. Ramos. Si Pangulong Fidel V. Ramos ay namumuno noong Hunyo 1972 hanggang Hunyo 1978. Si Fidel V. Ramos ay naglingkod bilang Pangulo at nakilala sa pagpapabuti ng ekonomiya at sa kaayusan ng ating bansa. Tinutukan niya ang reforma sa militar at pulisya na nagdudulot ng pagkakaisa sa ating bansa. At alam niyo ba mga bata, isa siya sa pinakamatagumpay na leader ng Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa mga programa o mga patakaran ni Fidel V. Ramos. Una ay ang Presidential Anti-Crime Commission. Ano nga ba ito? Ito ay isang grupo na nilikha upang labanan ang krimen at tiyakin ang seguridad ng mamamayan laban sa mga kriminal. Dumako naman tayo sa ikalawa. Ang Special Zone for Peace and Development in Southern Philippines o mas tinatawag natin SZOPAD. Ano nga ba ito? Ito ay isang espesyal na lugar na nilikha upang magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa Timog Pilipinas, lalo na sa mga lugar na apektado sa kaguluhan. Dumako naman tayo sa pangatlo. Ito ay ang Social Reform Agenda or ang SRA. Ito ay isang mga plano at proyektong naglalayong labanan ang kahirapan na magkaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Dumako naman tayo sa ikaapat. Ito ay ang Moral Recovery Program or ang MRP. Ito ay isang programa na naglalayong palakasin ang moralidad at pagpapahalaga ng mga mamamayan upang mabawasan ang krimen at iba pang suliranin sa lipunan. At ang panghuli ay ang Special Economic Zones or SEZ or SEZ. Ito ay mga lugar na nilikha upang magkaroon ng mas mabilis sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-aakit ng mga dayuhang negosyo at paglikha ng mga trabaho. Nauunawaan ba mga bata? Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong Pangulo ng ating bansa. Ito ay si Joseph Estrada na namumuno noong Hunyo 1978 hanggang Enero 2001.
Si Joseph Estrada ay kilala rin bilang ERAP. Siya ay isang artista na naging pangulo ng ating bansa. Pero, tinanggal siya sa pwesto dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at hindi pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang kanyang mga administrasyon ay naging kontrobersyal. Ngayon, dumako naman tayo sa mga naging programa at patakaran ni Joseph Estrada. Una ay ang Countrywide Development Fund. Ano nga ba ito? Ito ay pondo na ginagamit sa mga proyektong pangkaunlaran sa buong bansa upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga mamamayan. At ang pangalawa ay ang Asset Privatization Trust. Ano nga ba ito? Ito ay isang paraan para ibenta o ipravista ang mga ari-arian ng gobyerno upang mapalakas ang ating ekonomiya. Pangatlo ay ang Enhanced Retail Access for the Poor or ERAP. Ito ay isang programa na naglalayong magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga mahihirap na mamamayan na makakuha ng murang bilihin at serbisyo. At ang pang-apat, panghuli, ay ang Poverty Eradication Program. Ito ay mga programa na naglalayong tuldukan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad para sa edukasyon, trabaho, at iba pang tulong sa mga mahihirap. Tumako naman tayo sa susunod na Pangulo. Ito ay si Gloria Macapagal Arroyo. At ngayon, tatalakayin naman natin ang mga programang naisagawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Una ay ang pagtatangkang supuin ang korupsyon gamit ang EPS. Layuning labanan ang katiwalian sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga epektibong anti-corruption na programa at patakaran. Pangalawa ay ang pagsasaayos ng Presidential Anti-Graft Commission para sa lifestyle check. Layuning imbestigahan ang mga opisyal ng pamahalaan upang matukoy ang mga hindi profesional na pag-aari at gawain. Pangatlo naman ay ang pagpapatupad ng Republic Act 8435 or AFMA at Kalahi Program. Layuning magkaroon ng mga programa na magbibigay ng oportunidad at tulong sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ang susunod naman ay si Benigno Simeon C. Aquino III. Narito ang kanyang mga programa. Pagtatag ng butika ng barangay or BNB para sa murang gamot. Layuning magbigay ng akses sa murang gamot sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga butika sa barangay. Pangalawa ay ang pagpapalawak ng Expanded Program on Immunization or EPI para sa bakuna ng mga bata. Layuning protektahan ang mga kalusugan ng mga kabataan sa pamamagitan ng libreng bakuna laban sa iba't ibang sakit. Pangatlo ay ang Alaga Ka para sa maayos na buhay o Alaga Ka para sa pangunahing serbisyong pangkalasugan. Layuning magkaroon ng serbisyong pangkalasugan para sa lahat ng mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. At ang panghuli ay pagpapalawak ng PhilHealth para sa mas maraming benepisyaryo. Layuning mapalawak ang saklaw ng PhilHealth upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa serbisyong pangkalusugan. At ang panghuli naman ay si Rodrigo R. Duterte. Siya ay namahala noong Hunyo 2016 hanggang Hunyo 2022. Ang kanyang mga programa ay ang mga sumusunod. Panatilihin ang kasalukuyang patakaran sa macroeconomy at mga reforma sa buwis. Layuning panatilihin ang pagiging stable ng ekonomiya at ipatupad ang mga reforma sa buwis upang mapalakas ang kita ng pamahalaan. Pangalawa, mapabilis ang paggastos sa infrastruktura. Layuning mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura upang mapalakas ang kaunlaran ng bansa at lumikha ng trabaho. At ang panghuli ay ang itaguyod ang agham, teknolohiya at maikling kakayahan. Layuning palakasin ang sektor ng agham at teknolohiya upang mapaunlad ang industriya at makasabay sa pagdaigdigang kompetisyon. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating diskusyon? Mabuti naman kung ganon. Sa puntong ito ay meron kayong gagawin na gawain. Ang gagawin ninyo ay mag-isip kayo ng mga hamon na kinakaharap sa inyong komunidad ngayon. At sa isang buong papel ay gumawa ng maikling sanaysay kung paano nyo tugunan ang mga hamon na inyong nabanggit. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang gawain na ito. Maliwanag ba mga bata? Kung ganon, ay maaari na kayong magsimula.
Para sa inyong pagsusulit, kumuha ng lapis at papel. Tukuyin kung sino ang mga naging pangulo na nagpasimuno ng mga sumusunod na programa at patakarang inilahad. Sulat ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay ating wawastuhan ang inyong mga naging sagot sa ating pagsusulit. Narito ang mga susi ng sagot sa ating pagsusulit. Para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng video, alam nyo ba si President ay, dapat ito ay naglalaman ng mga positibong nagawa ng mga presidente at ang pagbabasihan ng pagmarka ay nakabatay sa rubrics na aking ipapakita. Para malaman ko kung meron ba talaga kayong natutunan sa ating diskusyon, meron akong inihandang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga posibleng suliranin kapag wala ang mga programa at patakaran ng mga naging pangulo ng ating bansa? Pangalawa, para sa iyo, mahalaga ba ang mga programa at patakaran ng mga naging pangulo ng ating bansa? Ngayon na alam nyo na kung paano tinugunan ng pamahalaan ang mga naging hamon ng ating bansa mula 1986 hanggang sa kasalukuyan, ay umaasa kami na sana patuloy nyong maipakita ang inyong pagiging makabansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagtatangkilik ng mga programa at patakaran na kanilang ginawa. Sana ay marami kayong nadagdag na kaalaman ngayon. Maraming salamat sa pakikinig.